Alam nyo guys, palalang-palalang o yung bansa natin. Laganap ang kahirapan, laganap ang patayan, laganap yung mga vlogger na addict, laganap din naman ang mga bukod sa addict, laganap yung vlogger na nagmumura. At kung papanoodin mo lang yung kanilang mga video, at sila yung mga taong nakakaawa, di ba? Sila yung mga taong mangmang, dahil hindi ko sinasabing mangmang sila sa kanilang napag-aralang academic. Sila yung mga taong mangmang sa pananampalataya. Kasi guys, kung may pananampalataya, may mga tinanggap na doktrina yung mga yan, hindi na sila mag-aasal ng ganun. Siyempre hindi naman natin alam kung paano ba sila pinalaki ng mga magulang nila, kung anong klase ba yung kanilang pinagmulang pamilya o lugar. Subalit mga kababayan, sa kahirapan ng buhay ngayon, marami tayong mga kababayan na kapit sa patalim. Dahil ang gobyerno ngayon guys, bukod sa kahirapan ng bansa natin, kahirapan ng tao, napipilitan silang kumapit sa mga bagay na kahit naman alam nating bawal. Bawal sa salita ng Panginoong Diyos, bawal sa batas. Marami tayong mga kababayan na napipilitan na lamang gumawa ng kahirapan, gumawa ng labag sa batas, labag sa sa salita ng Panginoong Diyos. So ngayon guys, itong namatay na vlogger guys, itong babae na si Mami ano ba yun? Mami Alicia ba yun? So ito ba bago ba ito mamamatay, nakapaghingi ba ng bato ng tawad sa Panginoong Diyos? Kung ako guys ang tatanungin guys, sariling opinion ko, hindi ito nakahingi ng tawad sa Panginoong Diyos guys. Kasi sa mga video nga guys, di po bagang siya yung tao na walang pagkakakilala sa Panginoong Diyos. Wala siyang iniintindi na bawal nga ganyan, bawal gawin si mga ganito, ganun. Siya yung taong wala siyang karapatan. Bahala na kayo mag-isip pa ng klaseng karapatan yun. Kaya hindi natin kumbaga hindi na tayo magtataka kung bakit natamasa niya yung ganong kapalaran. Ang nakalulungkot ng mga kababayan, dahil may mga vlogger na naman ngayon nagpapakalat ng mga mali-maling balita na di umano Duterte na naman ang may pakana. So ngayon ang hindi maganda mga kababayan, dahil ang mga vlogger na to ay imbis na maghintay kung ano yung investigasyon ng kapulisan, nangunguna pa talaga sila sa pulis. Wala pang ibinabalita yung tunay na pangyayari o kung ano ba talaga ang naging sanhi ng kamatayan ng vlogger na palamuran na ito. Pinangungunahan nila ang mga pulis. Sila nagpapakalas ng fake news na Duterte na naman. Yun nga nakakalungkot guys Ito sariling opinion ko guys Ito sa dami ng inargabyadong tao nito, malamang sa malamang isa yun sa mga naging dahilan ng kanyang karumal-dumal na kapalaran. So ngayon guys, itong vlogger na to
'tong mga vlogger na 'to ay sobra yung kanilang, ah, tiwala sa sarili nila, may mai-content lang sila. Kasi naman guys, meron din naman tayong mga kababayan na mahihina din yung kanilang mga, katulad din ng mga vlogger na 'to, mahihina din yung kanilang mga abot ng pag-iisip na mas naniniwala sila sa mga vlogger na walang kabuluhan yung kanilang mga ibina-vlog. Basta may mai-upload lang, may mai-post lang, gano'n sila. So ngayon guys, itong vlogger na namatay na 'to, bago 'to mamatay, nakahingi ba ng tawad sa Panginoong Diyos? Sa Panginoong Diyos 'to, 'di ba? Paalala ko diyan sa mga ibang vlogger diyan, mag-iingat kayo sa pagpipili ng mga aamuhin nyo. Kasi ito guys, ito opinion ko lang to guys pinakapangunahing opinion ko dito guys dahil sa sinapit ng babaeng itong vlogger na to malamang political issue rin to maaring sinakripisyo lang tong babae na to kasi guys, itong babae kasi na to guys dati itong pangit biglang gumanda. Kung kailan gumanda, saka naman pumangit ng ugali. Nagkabaliktad kung kailan gumanda, saka naging pangit ang ugali. Kaya itong babae na to guys nakahingi man lang ba ng tawad sa Panginoon Diyos to bago mamatay, di ba? Kaya ipinapayo ko diyan sa mga vlogger o sa mga nangangarap din maging vlogger, mag-iingat po kayo sa pagpili ng amo nyo. Kasi baka mamaya kayo na po ang susunod na sakripisyo dyan. Bubusugin kayo, padadamahin kayo, gagalitin kayo, tuturuan kayo ng mga gagawin nyo, kung ano yung ikagagalit ng taong bayan, tuturuan kayo ng mga script, at tuturuan kayo kung ano yung mga sasabihin ninyo. Tapos kapag sumobra na kayo, kakalusin na kayo para ibintang sa mga Duterte. Kaya mga pinapayo ko dyan sa mga kababayan nating mga vlogger o nangangarap din mag-vlog, mag-iingat na po kayo. Dahil sa panahon ngayon, laganap ang krimen, ang mga kawatan sa gobyerno ngayon ay laganap, di ba? Sindikato po ang gobyerno ngayon. Pansinin nyo naman, yung totoong magnanakaw na mga paldong-paldo sa pagnanakaw, nandiyan lang sa mga palipaligid natin. Habang yung totoong mga walang kasalanan, yung mga nag-iimbestiga sa kawalan ng nag-iimbestiga at nagsusulong ng investigasyon laban sa mga flood control, sila pa yung mga nakukulong. Ngayon guys, sa totoo lang, kung ito ay binibintang dito sa mga Duterte, kasi ganoon naman talaga mangyayari dyan Magtataka ba kayo bakit yung mga vlogger ngayon pinangungunahan pa yung investigasyon ng mga pulis? Kasi ito guys, sa sariling opinion ko lang to, scripted na to guys. Sinakripisyo lang tong babae na to guys, political motivation para ibentang na naman to sa mga Duterte para siraan si Inday BP Sara, siraan yung mga Duterte. Palalaganapin nila yan hanggang sa ang tao ma-mind condition nila. So ngayon guys, para sa akin guys, hindi yan papatulan ni Sara Duterte yung mga ganyan. Kahit anong paninira nyo sa Duterte, hindi kayo papatulan mga yun. Bagkus, gagawin pa kayo ng mga Duterte, gagawin ko ni Sara Duterte na halimbawa. Ang mga Duterte hindi mapaghigantihan, hindi mapagtanim ng galit yan. Totoo, galit ang mga Duterte sa mga kriminal, galit sa mga kawatan, pero never napapatulan ni Duterte yung mga ganyan. Hindi papatuloy ni Sara Duterte ang mga ganyang klase ng tao. Kasi guys, ang mga Duterte guys, kahit na talamak sa kanila ang chismis na mamamatay tao, hindi mamamatay ang mga tao ang mga Duterte. Sila ay mapagmahal sa taong bayan, di ba? Siguro mangmang na lang taong walang alam sa mga Duterte. Yun lang mga kababayan.